Ang aking naman! Meron! As a designer, builder, contractor, siguro yung mga experiences na tayo nag-decline tayo ng client or ng project. So, gusto ko sana malaman, based on your experience, why you decline and how. I really appreciate what she said to me after. Kasi sabi niya, ikaw lang yung nagsabi sa akin in front na tinatanggihan mo yung project. All contractors or yung nakausap ko before, oo lang ng oo. Tapos in the end, hindi nila magagawa or yung matatapos. So I think what client needs to hear is honesty lang on our side na ito yung kaya namin, ito yung tao namin, ito yung project namin, ito yung in a way yung umiikot sa amin so that they will understand yung yung process at the same time bakit natin sila dinadecline. Yeah. We have to decide kung talagang hindi namin tatanggapin kasi magsasuffer yung quality sa yung integrity na pinapangalagaan natin sa client. So, in a way, it's our way to protect the relationship with the client. Usually, ito namin timeline kung pasok If possible, yung timeline doon kami talaga tumatanggi. Kasi ayaw namin mapahiya din sa client. And also, kung namimilit naman yung client, ginagawa namin, gina-jack up namin yung potential. Tapos bahala na yung client kung babalikan kami o hindi. Wala naman akong tinanggihan. Wala siguro akong tinanggihan because kaya naman. Pero siguro if I were on the shoes of mom, tatanggihan ko because kung merong gano'n na kulang ka sa oras at kulang ka sa tao, definitely tatanggihan mo yung project. Para lang wag masakripisyo yung proyekto mismo. No? On my part, hindi po ako siguro makatanggi ng ganon because my people need their jobs, no? At saka kaya ang gawa ng paraan, no? Pero pag hindi na kaya, tanggihan mo na. Because ang kasunod po nun, masisira ang pangalan mo at ng kumpanya. Hindi po pwedeng lahat akuin mo kung hindi mo na kaya. Make sure lang na kung na yung mga tao mo ay kinausap mo sa mga ganong klase ng desisyon din. Para sa ganon, alam mo na kasama mo sila hanggang sa dulo. Kung tatanggihan mo, at least alam din nila kung ano yung dahilan. Kasi minsan sa mga tao natin, kung kuha ng project, kailangan mo din kumuha ng maraming tao. And most of ng mga tao natin, nahihirapan i-accept na mayroong mga bago ring tao sa kumpanya. No? So, in that case, gusto ko lahat ng desisyon kasama ang tao sa pagdedesisyon. Yun lang naman po. Salamat. Di ba, happy problem naman yun. Yeah, so, nice. Mga artista, hindi na yung hapat na magiging arkitekto sa bawat pinapakasod. Dahil yan, ito talaga ako sa ating episode na ang aking naman! Meron!